Good morning mga pards and welcome back sa aking channel. Ngayong araw na to ay Wednesday. Ang oras ay 6:15 ng umaga. So nandito tayo ngayon sa Plaza Bonita, Plaza Bonita Mall, dahil naghihintay tayo ng shuttle service ng Sikwan. Nandito tayo ngayon dahil umpisa ng ating trabaho. Yun. So masaya ngayon ako ngayon dahil mag-uumpisa na ako ng work full time. At nag-Uber lang ako dahil wala pa tayong sasakyan from Chula Vista, kung saan tayo nakatira ngayon, hanggang dito sa Plaza Bonita. Ngayon nagbayad tayo ng 17 point something dollars, so technically mga $18. Mura na yon kasi ang pinili ko wait and save. Dahil noong mga nakarang araw, dahil nagmamadali tayo, may urgency tayo sa oras, hinahabol natin itong shuttle. Bayad ako ng $24 papunta, pabalik. So $48 din yon. Ubus kagad yung isang araw na sweldo natin. Ano naman, bawasan na, no? So okay lang dahil maghihintay tayo ng panahon na magkaroon tayo ng sasakyan at makatipid tayo. Pero ngayon syempre investment naman yon. Hindi naman natin maiiwasan yung mga ganong pagkakataon. Pero ang mahalaga nito ay meron na tayong trabaho full time at nandito tayo ngayon sa shuttle service. Hindi ko inabutan yung 6 a.m. na shuttle, so hihintayin ko yung 7 a.m. Medyo magpo-pause muna ako ngayon kasi nag-umpisa na dito, may construction, so maingay, but just the same, samahan yung ako ngayong araw na to. Itutur ko kayo sa gagawin natin mamaya papuntang Sikwan. So samahan nyo ako mga pards. Mga parts, napapansin nyo medyo madilim, no? Kasi continuation ito ng mga shoot natin. Ang oras ay 9:15. Nandito ulit ako ngayon sa shuttle stop ng kung saan ako nagwo-work, sa isang hotel and casino sa El Cajon. Pero nandito pa rin ako sa Plaza Bonita. Naiwanan ako ng bus ng 9. So 9:15, maghihintay ako ng 45 minutes para sa 10 p.m. shuttle service. So ganun talaga. May mga pagkakataong anyway, okay lang naman yon kasi ang oras ng shift natin is 11 p.m. Tapos ang clock in time
is 3 minutes before your shift. So, pwede na ako mag-clock in ng 10:55. So, kailangan nandun na ako ng 10:55. So, di ko alam kung aabot tayo. Sana hindi. Sana umabot tayo pag dumating yung shuttle dito ng 10, nandun tayo at mag-clock in tayo ng tamang oras na 10:55. 40 minutes lang naman ang biyahe. So, I guess alam ko kakayanin yon. And ito ang buhay ng buhay Amerika daw, sinasabi nila. Bagay sa Pilipinas naman marami ding shift na ganito. Nasubukan ko na to yung ganitong shift sa Pilipinas nung nagsubok ako ng call center. Habang nagtatrabaho ako sa government, sinubukan ko yung nag-part-time ako ng call center for 2 years dyan sa may Marikina, Riverbanks. Dyan ako na station. Ang account na hinahawakan namin is Credit Protect. So, yung mga may Canada, ang coverage nun Canada. So, yung may mga credit card, mag-i-enroll sila doon para in case of identity theft. So, protection yun. So, Credit Protect ka tawag nun. Parang Royal something, nakalimutan ko na. That was before mag-undoy. So, yun ang naging trabaho ko, naging experience ko. Naglaro lang naman ako noon, mga panahon na yun, kasi during that time, sikat na sikat yung call center. Halos lahat call center. So, sinubukan ko mag-call center sa atin. So, graveyard shift din. So, alam ko rin ang buhay. Ang talagang trabaho, kaya naman natin. Pero usually pag graveyard, ang talagang kalaban mo dyan, antok. So, at this point, dahil ang trabaho natin ay isang valet attendant. So, galing from executive dyan sa Pilipinas, helicopter. From the executive position sa Pilipinas sa House of Representatives, at tapos na yung kabanatang yun sa mayroong helicopter. Galing dito. Kasi minsan, hindi naman minsan, madalas yung mga ganyang helicopter na lumilipad, pulis, papatrol sila. So, malupit ang mga pulis dito. Hindi ka basta-basta pwedeng kagaya sa atin. Well, respetado naman yung mga pulis sa atin, especially yung mga high-ranking officials. So, anyway, don't wanna talk about that one anymore. So, bilang executive position sa Pilipinas, sa House of Representatives, dahil ako ay naging isang chief of staff ng isang politiko. Pagdating ko dito sa Amerika, ako ay isang valet parker. Ang kagandahan nun, madali lang naman ang trabaho. Very, very systematic. No, ang trabaho is malalaman mo 'yan matututunan mo. Ngayon nasa training ako. So pinag-aaralan ko yung ins and outs ng pag-valet. Ang kagandahan doon, nakakapag maneho ka ng iba't ibang sasakyan. So yesterday hindi ko na nakuhanan 'yon kasi medyo bawal. Kapag maneho tayo ng BMW, nakapag maneho tayo ng Porsche, Toyota Tacoma, tapos yung mga ordinary lang, puro EV. Halos lahat ng mga tao EV ang gusto kasi ang mahal ng gasolina. So, yun. Mga kuha natin is clip-clip lang ng ating buhay, na ngayon, buhay ano ba yun, blue collared na ba ang tawag dyan? So anyway,
Nandun tayo sa industry na hindi na sa buhay natin, hindi natin lubos maisip na yun ang magiging trabaho natin. Dahil nung nandun tayo, bata pa tayo, sabi nila, gusto ko maging doktor. Gusto ko maging engineer, abogado, teacher, dentist. Minsan, yung pangarap na yun, hindi dun ka pupunta. Ngayon ako isang Valley Parker. I'm proud. Kasi masaya siya. Basta ang trabaho naman, basta nasisiyahan ka. Ano nga, may ulam. Amoy adobo. Amoy adobo. Anyway, ang buhay naman, ang trabaho, kahit anong trabaho yan, basta masaya ka sa araw-araw, nakakapagbigay sa iyo yan ng kakapagbayad ng mga bills. Mahirap lang naman yung kapag hirap ka na dahil stressful. Yung sweldo mo, hindi kayang sustentuhan yung mga pangangailangan mo. Dito sa Amerika, I think kaya naman. Kaya namang i-manage. Basta hindi ka lang magastos. Yun lang naman ang importante dun yung mga need, hindi yung mga want. So sa lahat siguro ng yun ang dito lang sa bansang Amerika, I guess yung healthcare ang medyo maganda rito. Although yung iba naririnig ko sa dental problem, yung coverage mo ng insurance hindi ganon. Pag maglalabas ka pa ng pera, medyo malaki-laki. Yung mga kasamahan ko sa trabaho, naririnig ko parang nagpalinis siya, nagpabunot ng mga ilan, unabot pa ng 7G, so $7,000. Malupit yun. $7,000. Kaya kailangan ng savings mo medyo mataas-taas. So financial management lang yan. So ito pakita ko sa inyo. Nandito ako ngayon. Mag-isa ako. Ayan mag-isa. Nandito ngayon tayo sa corner kung saan nakapark lahat ng mga kotse ng mga client ng Sequan. Yung mga nagpa-valet. So ang oras ay 9:45. Andito lang tayo, tambay-tambay lang muna tayo ng konti kasi maingay kasi bumababa yung mga kotse sa galing second floor. So punta tayo doon ng mga 10 o'clock para mag-clock in. Umpisa ang shift natin ng 11 PM. So relax lang muna tayo. Yung mga regular doon, sabi niya, pahinga ka muna doon sa kanto para kapag pahinga ka pa ng konti. So tayo naman, sunod lang muna tayo kasi nangangapa pa lang tayo. 1 linggo pa lang tayo rito sa trabaho natin. So makikisama lang muna tayo. Dito ako sa kanto. So ayan, kaupo lang tayo. Gusto ko sanang mag-video doon sa mga kotse, kaya lang hindi ko alam kung bawal. Ayoko namang tanungin muna dahil baka nga bawal, pero assume na lang natin na hindi talaga muna pwede. So ngayon medyo start ng shift natin 11 PM.
mga pards, katatapos lang ng shift natin. Ang oras ay 7:25 na ng Tuesday. So today off ko na siya until tomorrow and until Thursday off na. So supposedly nakalipat na kami dito sa El Cajon. Nakakuha na kami ng apartment namin. Hindi na ako nakatira doon sa Chula Vista, dito na ako sa El Cajon. Pero sa ibang episode ko na siya gagawin. Ngayon magko-commute dapat ako para malaman ko yung commute ng from El Cajon papunta sa El Cajon Transit Center, tapos magbabas ako. Kasi mas mura yun eh. That's around $2.50 lang ang bus, tapos konting lakad lang, 4-minute walk. Going to dun sa bagong bahay namin, bagong apartment na nakuha na namin. Malapit yun doon sa pinagtatrabahuhan ng anak ko sa Magnolia Post-Acute Center, tsaka which is 19 minutes away from pinagtatrabahuhan ko ngayon. Ngayon kasama ko si Jory na nagmagandang loob na ihatid tayo. Nakakatuwa dahil kaedad siya ng pangalawa kong anak at siya yung umaantabay sa akin. Marami kaming Pinoy doon sa Sikwan, especially doon sa department namin sa transportation, mga valet. So dahil bago lang ako, si Jory tagal na. In fact, dumating siya dito sa Pilipinas during COVID times, tapos hindi pa siya nakakauwi ng Pilipinas. Dumaan lang kami dito sa Sikwan gasoline station dahil magpapagas lang daw siya. At to parang anak ko na, napakabait na bata. 2 beses na ako, nahihiya na ako eh. Pero sino ba naman ang tatanggi? Ito siya, si Jory. So, yan, kasama ko. Kamusta? Ayos po. Ano ka sa mga... Shoutout nga po pala kay... Hindi ko alam kanina. So, ayan. Nagmagandang loob na ihatid ako 2 araw na. At malaki na ang utang ko sa kanya. Ay, wala po. Ngayon, again, nasabi ko nga na dumating sila rito during COVID days. So, mas mahirap doon. Unlike yung sa akin, ang daming support group. Anyway, gusto ko lang pakita sa inyo yung from our place going, kasi ang ganda. Ang ganda ng place, natutuwa ako. Maganda rito kapag siguro nagkaroon na ako ng motor, yung mas i-enjoying ko yung mas i-enjoying ko yung scenery. Kasi tuwang-tuwa ako pagdating ganito sa umaga. Yung makikita mo yung hindi mainit, malamig, tas makikita mo talaga yung mga scenery. Pwede ba dito? Mag-stop po? Oo. Dito lang po siguro. No? Hazard lang po. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ingat po. Ingat. Yay. So ayun, ang bait ng bata, sinabay na naman tayo. Tapos nagkamali pa yung clock in ko kanina sa
Yung clock in ko sa mill, hindi pinasok, ay hindi tinanggap. Nandito na tayo mga pards. Ito na yung bagong apartment namin. Pwede ba rito? So, hanggang dito na lang. Yung susunod siguro yung paggano namin. Ito yung bagong apartment namin. Pero anyway, hanggang dito na lang mga pards. Hanggang sa muli. Love, peace, and happiness lang po. Bye.